Our topic is about fire in high-rise building. List of contents, introduction, body of the report, conclusion, and recommendation. First is introduction. The Fire Bureau shall be responsible for the prevention and suppression of all destructive fires on all buildings. Fire Bureau shall have the power to investigate all causes of fires and, if necessary, file the proper complaint with the city or provincial prosecutor who has jurisdiction over the case. Sa madaling salita, responsible yung buong Fire Bureau sa pag-prevent ng destructive fire, lalo na sa high-rise building. A personnel accountability system is crucial during firefighting operations, including volunteer members, to ensure no firefighter is left unaccounted for. First responding units should have a firefighting unit and water tank supply unit. Responding personnel determine entry points and egress methods for firefighters. They must wear self-contained breathing apparatus and carry additional hose lines to supplement the wet stand pipe system upon entering the building. Next is body of the report. Ang pag-apula ng sunog sa mga matataas na building ay may mga procedure. Yung mga procedure na yun, nahati siya sa tatlo. Una, pre or before. Pangalawa, actual or during. At yung pangatlo, post or after. Sa pre or before, ang una mong kailangan gawin doon ng mga personnel natin, magsusuot sila ng PPE or personal protective equipment. Pangalawa, yung incident commander nila, makikipag-coordinate sa management ng building para sa initial gathering ng information at makapag-initiate siya ng mga command. At pangatlo, ang responsible sa pag-activate and pag-deflate ng sa mga evacuation or sa mga hazardous materials ay ang incident commander. Sa actual during naman, ang una mong kailangan gawin, the incident commander, nagkakandak siya ng damage assessment and need analysis at sila yung mga gumagawa ng report na pagkatapos nung mangyari sa incident na yun. Then, the incident commander, nagdadirect siya ng conduct of fire operation in accordance of phases, dun sa phases ng firefighting. Tapos, the incident commander, dinedeclare niya na kung tapos na ba yung sunog, kung naapula na ba o hindi. Tapos, responding personnel perform overhauling until fire is totally extinguished. Yun. Sila na mismo yung magdedeclare kung fire out na, kung may nasugatan ba or may mga kung ano yung mga na-damage. Next, sa post or after, ang kailangan gawin ng incident commander, yun, dedeclare niya na fire out na. Tapos, ilan yung total ng extinguishment na na-damage. Next, the incident commander, dinadirect niya na sa BFP investigator para yung BFP na yung mag-continue ng investigation na ginawa nila dun sa loob ng building. The responding unit returns to the station after demobilization only. Last na gagawin sa post or after procedure, yung mga fire marshal together sa firefighting unit, magkakandak sila ng post-fire analysis. Then, pupunta sila sa station chief operation, isasubmit na nila yung fire operation report para ma-subsequent submission sa next higher office. Next reporter na ay si Kyle Batara. Conclusion. Sinasabi po dito sa conclusion, ang BFP or Bureau of Fire Protection ay responsable sa pag-iwas at pag-apula ng sunog sa iba't ibang lugar tulad ng mga buildings, houses, and forests, at sa mga sasakyan. Sila rin ang mga nagpapatupad ng mga panuntunan para sa kaligtasan sa sunog, iniimbestigahan din ng mga sunog or sanhi ng sunog at pwedeng magsampa ng kaso kung kinakailangan. Para sa sunog sa matataas na gusali, ang BFP ay may manual na nagbibigay na mga hakbang before, during, and after ng fire. Ang pangunahing layunin po nila ay ang kaligtasan ng mga tao at epektibong response ng mga emergency team. Kabilang sa mga steps ang paggamit ng ligtas na materials at pagkakaroon ng mga malinaw na plan para sa mga evacuation at pagsusuri kung gumagana ang mga fire safety systems. Sa pamamagitan po ng mga ito, ang layunin ng BFP na bawasan ng mga panganib at masigurong ligtas ang mga tao
sa mga oras ng sunog sa mga matataas na gusali. Recommendation. Number 1, review fire safety plans. Ang purpose po nito ay para masiguro ang mga patakaran at plano sa mga kaligtasan sa sunog sa mataas na gusali ay napapanahon. Number 2, fire safety and fire drills and training. Ang purpose po nito ay sanayin ng mga tao sa gusali at mga emergency teams para alam nila ang gagawin kapag may sunog. Number 3, advanced fire systems. Ito ay para masigurong mabilis na ma-detect at mapipigil ang sunog sa mataas na gusali. Number 4, work with fire departments. Ang purpose naman po nito ay para masigurong mabilis at epektibo ang mga response sa mga fire departments sa oras ng mga emergency. Number 5, fire safety education. Ito sa tingin ko po ang pinakamahalaga sa limang to. Ang purpose po kasi nito ay palakasin at ang kaalaman ng mga tao sa gusali tungkol sa kaligtasan sa sunog. Kasi karamihan po sa mga tao ngayon ay wala na po silang masyadong kaalaman sa oras ng nangyayari ang sunog. Kaya mas marami pong nagkakaroon ng mga nasasaktan, namamatay at ng mga nasisiraan ng property dahil hindi nila alam yung mga pangunahing kailangan gawin sa oras ng sunog. Yun lamang po.